So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Bigyan shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world, at welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. So eto ho, may gusto lang po ako na i-share sa inyo. Mukhang nabigo si Senate Bato de la Rosa at si Senate Amy Marcos. Kasi kahapon mga ka-action, na patawan nga ng contempt ang ambassador natin. Bakit nga ba nabigo, The Action Man? Ano bang klase ang nabigo? Si Senate Bato at si Senate Amy Marcos? Ito po mga ka-action, sagutan ni Senate Amy Marcos versus Senate Chief President Escudero. Good job, Senate Chief President Escudero. Mukhang may manggagalaitin naman na didiis nito. Ito, pakinggan ho natin ito mga ka-action, mga kakamping. Sure, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni na Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilaw ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Bukod dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinuwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilaw, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC detention facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktwal na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilaw na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Rebulla sa contempt order, ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilaw dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Chief Escudero sa contempt order. Gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga... Ayun, kaya pala nakalaya ang ambassador. Kaya agad na nakalabas kasi tumanggi na pirmahan ni Senate President Chief Escudero ang nasabing contempt. Yun yung sabi ko na mukhang nabigo. Bigo nga. Ayun, good job Senate Chief President, yan ang gusto ko. Sige, tuloy ho natin. Sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya naibigay kay Lacanilaw bago ito iditine. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa ring reaksyon si Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag ni Senate President Escudero. Yan ang latest sa Senado. Balik sa'yo, Ella.
Maraming salamat at Yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Matindi talaga ang sinabi ni Senate Vice President. Totoo naman talaga eh. Totoo naman talaga eh. Kaya nga ho nagtatanong tayo kung ano ba talaga ang purpose nila dyan. Kung may ito bang pagpapahiring ni Senate Ivy Marcos, may gusto ba nila na may makulong sa atin na mga arrested officer? Yun nagtatanong lang ho tayo, no? Kasi hindi malinaw sa atin eh. Kumbaga, kung ano ba talaga ang purpose nito, kung ang purpose nitong hearing ni Senate Ivy, para malaman lang kung may nag-violate. Once na may nag-violate, kung papanagutin ba, o yun yung po yung tanong natin kung yun ba yung purpose. Di ba? Yun nakakaano po kasi, masyado naman to sila, Diyos ko po. Buhay talaga. Maraming dapat unahin, dapat siningit nyo rin muna ang trial kay Vice President. Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.